Hi guys, this is Lynn Kenning again and welcome back to my channel. So today's Kending will be in Boracay. Hi guys! So today, share ko sa inyo kung paano kayo magpunta ng Boracay on a budget. So, ang ginawa namin guys, nag-hire kami ng van. That's 250 per person. And traveling time from Tibiao to Caticlan is 1 and 20 minutes, 1 hour and 20 minutes, or depende sa takbo ng ating van, it will be 2 hours the most pag hired van or private cars. Pero kung pampasaherong van guys, of course, malaki yung difference kasi syempre hihinto-hinto pa. So, andito na nga tayo guys. Nasa terminal na tayo ng Caticlan. And then, ayan na yung mga kasama ko. Nagbabaan na guys. Diyan ka mo ma'am, So, bali, 2 days and 1 night tayo. And then, on the next day, guys, ay susunduin din tayo ng van. So, same pa rin yung payment, diba? 250 pesos. So, ang babayaran mo lang actually is 50 for the boat ticket, 100 for the port fee, and environmental fee, which is 150 pesos. That's for the locals, and 300 for everyone else. The boat schedule for Caticlan to Boracay is usually from 5 a.m. to 9 p.m. And then, yung sinabi ko kanina guys is yung regular fee. So, may mga alternative naman like halimbawa yung Boracay Express which is 80 pesos naman yung kanyang boat ticket. But the same then on the port fee and environmental fee. Yung sunglass niya daw na maganda. Courtesy of. Sa wakas daw nag-aamit. Sa wakas na natin. And guys, sasakay na nga tayo ng ferry going to Boracay. And it will only take us 15 minutes or less, guys. Depende. So, sobrang ganda ng panahon ngayon. Like, few days, guys, before, umuulan sa Boracay. Buti ngayon uminit. At napakadami na ng boat, guys. Diba? Napapunta ng Boracay. So, pag kayo ay pumunta dito, huwag kayong mag-alala. Makakarating at makakarating din kayo sa Boracay dahil sa dami ng mga ferry boat. And finally guys, nakasakay na nga tayo, nakapwesto na rin tayo guys sa ferry boat. So magkaantay na lang tayo para tumakbo yung ferry boat na sinasakyan natin. Pero onti ngayon guys, konti lang yung mga pasahero dahil siguro sa oras din. So guys, titinan natin yung alon, medyo malakas talaga at ang lakas din ng hangin guys. Ang konsuelo lang kasi dito guys, maaraw siya, kaya okay lang. Pero on other days naman guys, hindi ganyan kalakas yung alon. Promise. Masarap bumiyay. Pero ako sanay ako eh. So okay lang sa akin. Para sa akin hindi pa yan masyadong malakas. So guys, medyo rough na nga yung alon, malakas yung hangin, may dumaan pang speedboat. Ayan, umuga yung ating ferry guys at nagsigawan silang lahat. Alam nyo guys, hindi ko naramdaman kasi nasa unahan ako at nagtitake ng video. Pero sumigaw silang lahat. Hindi ko pala nakuhaan.
Kita nyo naman guys, ang kita dito yung mga nagpa-parasailing. Isa yan sa mga gusto ko, pero hindi ngayong visit na to. Soon, yan, gagawin ko talaga yan. Guys, mabilis din talaga magpatakbo ng ferry boat. And then, in less than 15 minutes, wala pang atang 10 minutes guys, na andito na kami sa Boracay. So, roller coaster yung ride guys dahil nagsigawan, malakas yung hangin, and then eventually naandito na kami. Mabilisan lang talaga. So guys, yung mga kasama ko ngayon ay dalawang family yan. So yung isa composed of 8 persons and then yung isa ay 7. Syempre, ang Kendeng, naki-family. Charot! Friendship ko kasi guys, ang isang mother dito at gustong-gusto rin niya talaga akong kasama. So, ayan, after natin makuha yung ating luggage and yung karga, pupunta na tayo guys sa paradahan ng E-Trike kung saan sasakay tayo papunta sa ating hotel. And syempre, bago yan, aaura muna tayo, diba? Kasama yan kasi ang aurahan. So, para maka-extra tayo, yung friendship ko, nag-offer na siya yung mag-video naman daw. O, diba? Extra. Hi, we're here. Okay. Kala mo parang di maan. Bago tayo pumunta ng E-Trike station, guys, ay syempre, magpa-picture muna tayo dito, guys, sa facade ng Boracay. Syempre, customary na yan, and we're waiting for everyone para kompleto. And dito tayo sasakay papunta sa Island Nook. At dito kami magstay for 1 night. And then guys, maganda dito, yung 2 beds for family na siya, queen beds, 2,500 lang. And then yung for couple na 1 bed is 1,500 lang. Pag nag-add kayo ng mga beds, 300 lang guys. So, alam nyo, kahit gaano pa kayo kadami, mag-add lang kayo ng beds. Ang perfect. So, dahil maaga pa nga, guys, 12 ang check-in natin. 10:30 pa lang kami dumating. So, kailangan natin maglakwatsa muna, aaura, at mag-lunch. Kasi yun naman yung purpose natin, diba? Aaura tayo sa Boracay. Hindi tayo maliligo. Charot lang. So, ang balak namin guys ay pupunta kami sa Puka Beach or pag nagkaroon kami ng maraming time, so marami tayong pupuntahan, pero pag nawili tayo sa isang lugar, nako, yun ang problema. At makikita nyo guys, kulay green yung dagat kasi may lumot pa talaga yung sa harapan ng Station 2, kasi nasa Station 2 kami guys, and then Station 3, meron talagang lumot guys. Pero pag pumunta kayo sa malalim na parte, ay wala naman na. And don't worry, safe naman po yon. Hindi siya mabaho or something. Yan. At eto na nga, umpisahan na nating umaura guys. Pamatay oras habang nag-aantay tayo ng order natin ng lunch. So, nag-grant kami ng banig para makaupo kami sa tabing dagat guys. That's 100 pesos. Marami na kayong makakaupo. And then, napagkasunduan namin na mang-inasal na lang for lunch. And then, bumalik kami sa hotel to check-in and pumunta na kami ng Puka Beach. So, ayan. That's, I think, around 4:30 na ata yan, guys. Pero, tingnan nyo, mainit pa rin. And then, dun banda, guys, alam nyo yung Boracay na pwede kayong mag-take ng photo. So, ako naman, syempre, another aura on this part of the world. Charot lang. Syempre, hindi mabubuo ang kending ng buhay natin kung hindi tayo, alam nyo na, aura ng ganyan, guys. Diyan lang naman tayo masaya, diba? So, maraming pictorial ang naganap dito, guys. So, yung balak namin na punta ng Diniwid, mukhang hindi na matutuloy. Ito nga pala yung aking photographer and videographer guys. Pag sila yung kasama ko, si Bea. O, diba? Kaya magaganda yung photos ko and videos guys dahil kay Bea. Hi! Bira! Tara ka mo talan dyan!
Dumiretso na lang kami ng Station 1 guys, malapit sa grotto para tuloy ang pictorial. And of course, dito din maliligo yung mga bata. So ako naman guys, nakakita ako ng photographer at pinayaran ko lang ng 50 pesos. Pwede nyo namang dagdagan. So 50 pesos bawat tao. Not bad na, diba? Sa mga magagandang photos and videos na nakuha natin guys. So yun lang, tip lang guys, sasabihin nila sa inyo. And pagbalik namin, syempre nag-live mukbang pa ako with my Team USA guys. Minute ko si Mads Carlosita sa Boracay. And then sa McDonald's kami nagstay kasi walang space for mukbang sa hotel. And then, sinundo nga ako ng mga dalagang to guys. Una, pumunta kami ng Club Galaxy. 3,000 na lang yung table na natitira. Siyempre, mahal. Boracay Beach Club, 1,000. Kaya dito kami napadpad sa Summer Place. 800 din ang entrance dito. Pero nakita kami ng marketing manager and pinaakyat kami. Libre na ang entrance namin. And then, nag-enjoy kami at nakauwi na rin kami ng 1 AM guys. Kaya itong party na to, madilim na. But anyway, nag-enjoy naman yung mga girls. And then, last day natin guys, tingnan natin yung lumot up close, diba? Yan siya guys. Pero, hindi naman siya madulas. Okay lang siya hawakan or matouch ng paa mo. Then, punta lang kayo sa medyo malalim kasi wala na dun sa area na yon. And then, naligo na nga silang magpapamilya at ako lang ang hindi naligo. Alam nyo na, diba? And then, yan guys, take a closer look bago tayo umalis. And then, after namin nag-check out, punta kami sa La Carmela. And doon kami mag-lunch guys bago kami umuwi. So guys, depende. Mayroong 299, may 399, may 499 guys. Yung kinuha namin, 299 pesos per head. Kasi ang dami nga naman namin. And of course, treat to kay Vea kasi birthday niya ng April 2. So advance na yung celebration. Dahil nga, nag-OJT siya sa Boracay. So, pumunta yung buong pamilya just to celebrate. Kasi last few days ng OJT niya. Then after, uwi na siya ng Iloilo kung saan siya nag-aaral. So, yung buffet area natin guys ay nasa beachfront. So, aaura tayo ng konti papunta doon. Siyempre, di ba? Kailangan nating umaura-aura talaga lagi, all the time. And finally, nakarating na rin tayo dito sa beachfront ng La Carmela, yung malapit sa pool. Isa to sa mga buffet area nila guys. And naghahanap na tayo ng kung saan tayo pupwesto. So, syempre nagtatalo-talo, gusto sa labas, yung iba gusto sa loob. Ang ending, sa labas naman kami pumwesto guys. And ayan na nga, ready na tayo for our buffet. Ready rin ka mag-lunch? Hello! Naka-zoom gali. Ay, sige gawin. So, mag-ososera muna tayo guys. Tingnan natin kung ano yung mga food na naandito. Ayan na. O, diba? O. Meron tayong carbonara. Merong soup. Merong veggies. Fried tilapia with native sauce. Meron tayong spicy mussels. Meron tayong chicken. O, ayan. And of course, dessert, guys. O, nagutom na ba kayo? So, mag-umpisa na tayo ng lunch. At ayan ang ating birthday girl. Si Vea. Kuha muna tayo ng konting photos. And then, punta tayo sa kabila. O, diba? Andun pala ako. So, ayan guys. Nag-enjoy kami sa lunch. Masarap pala yung spicy mussels nila guys. As in talaga, marami kang mauubos na kanin. Happy birthday, Bea! So, nag-enjoy ang lahat guys sa lunch. Siyempre ang mother. And after namin mag-lunch guys, habang nag-aantay kami ng text nung driver ng van, may-ari ng van pala. Ay, syempre, nandito ulit tayo sa beachfront para, syempre guys, alam niyo na, tambay ulit tayo dito at magpahangin, syempre, para kumuha ulit
ng maraming videos, guys, and photos. O, 'di ba? Ganun lang 'yon. Ganun lang talaga yung buhay dito sa Boracay. Actually, napakasarap tingnan, 'di ba? Yung dagat, sarap maligo, but of course, not for me. Charot. Gusto ko lang talaga tumambay sa tabing dagat, guys. Gusto ko tong area na to. O, yan yung part na yung puro matataas na puno ng niyog. And then, another aura for me, guys. Syempre, diba? Hindi naman matatapos ang araw na ito nang wala tayong aura ulit. And finally, guys, naandito na ulit tayo sa ferry boat station at papunta na tayo ng Katiklan. So, another payment dito, guys, of 200 pesos na lang siya. O, diba? And, ayan, nakasakay na ulit tayo sa ferry boat, guys. So guys, ang nagastos ko lang lahat ay less than 3,000 kasi nga, nasa Panay area lang ako. I'm from Antique and of course, it varies kung nasa ibang parte kayo ng Pilipinas like you're in Luzon. So, i-add on nyo talaga yung air ticket nyo and everything. Pero kung hindi talaga kayo magarbo, guys, ito talaga yung na-share ko sa inyo, super tipid na po ito. So, natapos na ang ating Boracay escapade on a budget. Don't forget to like, comment, share this video, and subscribe to my channel, guys, for you to be updated on my channel's activities. God bless! And abangan ang susunod nating adventure!